Isa pong bagong teorya ang gumulat ngayon sa XRP community. Ayon po sa ilang analyst, posibleng bilhin mismo ni Ripple ang natitirang 2.5 billion XRP holdings ng kanyang co-founder na si Ginoong Chris Larsen. Ang ideya po na ito ay nagpapakita ng posibleng malaking pagbabago sa ownership structure na XRP at sa kabuang market supply nito. Sa video na ito ay aalamin po natin kung bakit lumalakas ang haka-hakang ito at ano ang maaaring mangyari sa market kung totoo ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Ginoong Chris Larsen, ang Ripple co-founder at saka executive chairman. Yan, ngayon ay saan nga ba nagsimula ang isyong ito? Sabi po rito, a growing discussion within the XRP community has centered on the vast XRP holdings of Ripple's co-founder and executive chairman Chris Larsen. Yan. Ang lahat po ay nagsimula sa usapan ng community tungkol sa napakalaking hawak or holdings ni Chris Larsen kay XRP. Ayon po sa isang analyst na kilala bilang XRP Liquidity, posibleng bilhin daw ni Ripple ang natitirang 2.5 billion na XRP ni Ginoong Larsen. Ang ideya po ay simple pero malalim kung saan kung hawak ng isang tao ang ganitong kalaking supply, maaari itong makaapekto sa presyo kapag biglang ibinenta. Kaya sa market impact, kung totoo ito, maaari pong mabawasan ang panganib ng biglaang pagbagsak ng presyo dahil mawawala po ang posibilidad ng massive sell-off mula sa isang malalaking holder. Ano naman po ang koneksyon ng Evernorth sa isyong ito? Yan, sabi po rito, the analyst comments follow Evernorth's recent initiative to create the world's largest XRP treasury, a project that has drawn attention from several prominent institutional investors. Evernorth aims to raise $1 billion worth of XRP for this effort. Yan po, lumabas po ang teorya matapos ang inisyatibo ng Evernorth na bumuo ng pinakamalaking XRP treasury sa mundo. Layunin po nilang makalikom ng $1 billion na halaga ng XRP bilang bahagi ng kanilang project. Ang hakbang na ito ay sinuportahan po ng maraming institutional investors na nakakita ng potensyal na XRP bilang long-term asset. Sa market impact, ang project po na ito ay nagpapakita ng lumalaking tiwala ng mga institution kay XRP na maaari pong magpataas ng presyo kapag tuluyang naipatupad. Gaano naman po kalaki ang contribution ng mga kumpanya sa project ng Evernorth? Ayan, sabi po rito, Times Tabloid recently reported that the Japanese financial powerhouse SBI Holdings is among the firms backing Evernorth's plan, having pledged $200 million. Ripple itself is expected to contribute around $300 million, while additional investors have committed a combined $645 million. Ayon po sa ulat ng Times Tabloid dito, ang SBI Holdings ng Japan ay nagbigay po ng $200 million para suportahan ang plano ng Evernorth. Si Ripple naman ay mag-aambag ng $300 million habang ang iba pang investors ay nag-commit ng mahigit $645 million. Sa kabuuan ay lumalampas ito sa target na $1 billion na pondo. Sa market impact, kapag ganito po kalaki ang kapital na pumapasok sa ecosystem, nagiging positibo po ang market sentiment at kadalasan ay sinusundan ito ng price surge. Ano naman po ang ambag ni Ginoong Chris Larsen sa inisyatibong ito? Sabi rito, as a part of his personal involvement, Chris Larsen donated 50 million XRP valued at approximately $120 million to the initiative. The transaction, which took place on October 20 from one of his wallets identified as Chris Larsen 2, was initially mistaken by some market participants as a potential sell-off.
Yan, si Ginong Chris Larsen mismo ay nag-donate po ng 50 million na XRP o humigit kumulang $120 million bilang suporta sa project ng Evernorth. Ang transaction na ito ay nagmula sa kanyang wallet na tinatawag na Chris Larsen 2. Noong una, marami po ang nagkamali ng akala at inisip na ibinebenta ni Ginong Larsen ang kanyang holdings. Ngunit kalaunan ay nakumpirma na ito ay donasyon at hindi po liquidation. Kaya sa market impact, ang paglilinaw na ito ay nagbigay po ng panibagong kumpiyansa sa market at nagbawas ng takot sa posibleng pagbagsak ng presyo ni XRP. Gaano naman po kalaki ang hawak ni Ginoong Chris Larsen? Yan, sabi po rito, following this transaction, Larsen's personal XRP balance stands at roughly 2.5 billion tokens. These holdings trace back to the early days of the XRP ledger or XRPL when he and other co-founders received large token allocations after the network's creation more than a decade ago. Yan, matapos po ang kanyang donasyon, nananatili pa rin kay Ginong Larsen ang halos 2.5 billion XRP. Ang mga ito ay galing pa sa unang allocation ng tokens noong simula ng XRP ledger, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kaya masasabi po natin si Ginong Larsen ay isa pa rin sa mga pinakamalaking individual holders ng XRP sa buong mundo. Sa market impact, ang ganito pong laki ng holdings ay may kakayahang magdulot ng price manipulation kung biglang ibenta. Kaya may katuturan po ang ideya ng Ripple na bilhin ito. Bakit po ba gustong bilhin ni Ripple ang hawak ni Ginoong Larsen? Sabi rito, the suggestion that Ripple might purchase Larsen's XRP stems from the company's interest in maintaining market stability and preventing future large-scale liquidations. Ayan, ang dahilan daw po kung bakit posibleng bilhin ni Ripple ang mga hawak or holdings ni Ginong Larsen ay upang mapanatili po ang market stability. Kapag ang isang co-founder ay may napakalaking kontrol sa supply, may panganib na maapektuhan po ang market kapag ibinenta niya ito. Kaya posibleng gustong bilhin ito ni Ripple para maiwasan po ang ganitong sitwasyon at manatiling maayos ang presyo ng XRP sa market. Pagdating po sa market impact, kung mangyari po ito, bababa ang supply sa circulation at posibleng magdulot ng long-term bullish pressure kay XRP. Ngayon ay may connection ba ito sa nangyari kay Ginoong Jed McCaleb? Sabi rito, observers have compared the situation to that of Jed McCaleb, another Ripple co-founder who sold his entire XRP holdings on the open market after parting ways with the company. Ayan, maraming analyst po ang nagkumpara sa nangyari kay Ginoong Jed McCaleb na dati na ring co-founder ng Ripple. Ibinenta po ni Ginoong McCaleb ang lahat ng kanyang XRP sa open market sa loob ng halos 8 taon. Dahil dito nakaranas po si XRP ng matinding selling pressure noon. Kaya naman, nais iwasan po ng Ripple ang parehong senaryo mula sa mga natitirang co-founders tulad ni Ginoong Larsen at saka Brito. Sa market impact, kung hindi po ito maagapan, posibleng maulit po ang epekto ni Ginoong McCaleb at bumagsak po muli ang presyo sa panahon ng massive selling. Ngayon ay sino pa ang ibang may malaking hawak ng XRP? Sabi po rito, the same analyst also highlighted that Ripple might consider acquiring the XRP owned by Arthur Brito, another co-founder who remains largely out of the public eye. Yan, bukod po kay Ginong Larsen, mayroon ding 1.3 billion XRP itong si Ginoong Arthur Brito, isa pang co-founder ng Ripple. Bagaman tahimik po itong si Ginoong Brito at bihirang lumabas sa publiko, malaking bahagi rin ng supply ng XRP ang kanyang hawak. Ayon po sa ilang analyst, maaaring kasama rin sa plano ni Ripple ang pagkuha sa mga ito upang mas mapanatiling decentralized at stable ang token distribution. Sa market impact, kapag nakuha po ni Ripple ang mga hawak ng mga co-founders, magiging mas balanse po ang token economy at mas mapuprotektahan ang presyo mula sa mga sudden dumps. Ano naman po ang posibleng epekto nito sa yaman ni Ginoong Larsen at sa market?
Yan, sabi po rito ay Larson's XRP balance places him among the wealthiest individuals in the crypto space. According to XRP Liquidity, a hypothetical scenario in which XRP reaches $200 per token would push Larson's wealth to an estimated $500 billion. Ayan, dahil daw po sa laki ng kanyang hawak, kabilang itong si Ginoong Chris Larson sa pinaka mayayamang tao sa mundo ng crypto. Kung umabot po sa $200 ang presyo ng XRP, aabot po sa $500 billion ang kanyang net worth. Dahil dito, may pangamba po ang iba na baka maging sobrang concentrated ang yaman at control sa ecosystem. Kaya may punto po ang ideya ng Ripple na bilhin o i-redistribute ang ilan sa kanyang holdings. Sa market impact, ang ganito pong hakbang ay makatutulong upang mapanatiling decentralized at healthy ang market structure ng XRP. Bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titignan po natin ay may logic sa ideya ng Ripple na bilhin po ang hawak ni Ginoong Chris Larson. Ang pagbawas po ng concentration ng tokens ay magpapalakas ng tiwala kay XRP at makakatulong po sa long-term stability ng presyo. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula kay Ripple o kay Ginoong Larson tungkol dito, kaya nananatiling speculation po ang lahat. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mainam po na manatiling alerto tayo sa mga ganitong balita dahil maaari itong magdulot ng biglaang pagbabago sa market sentiment. Sa uli, kung totoo po ang buyback plan na ito, posibleng ito na ang pinakamalaking hakbang ni Ripple para protektahan si XRP sa mga darating na taon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.